Hype Network presents. Hi everyone, I'm Jim B, and this is Rewind, a throwback podcast. Hello everyone, and welcome again here on Rewind, a throwback podcast, and I will say this over and over again. We are celebrating our anniversary, and this is our anniversary season. Kaya naman meron akong kasamang someone very special to me and someone very special to all our Rewind fans and listeners. Ibig sabihin sa Rewind fans, hindi lang basta fan ng podcast, baka sabihin yung yabang ko, kundi na anything throwback on TV, on pop culture, on Pinoy pop culture. At yan ang mga naging palabas or mga artista na nagbida sa mga palabas na minahal talaga natin. At siya ay walang iba kundi si Yasmin Curdy. Hello again, Yas. Welcome back here. Hello! Happy anniversary ulit! Thank you so much. And last week, we were talking about your Starstruck journey na ang dami naming nalaman. Nalaman pa namin ng mga kwento sa likod ng mga kontrobersyal, kaganapan sa Starstruck. And of course, your own memories and takeaways na talaga namang madadala at ma-apply natin in real life. Diba? So, pero ito na. Kumbaga, nandito na tayo sa chapter na naging katuparan talaga ng mga pinaghirapan mo sa Starstruck. Earning the title of GMA Drama Princess and starring in top rating shows, especially at hindi natin maide-deny sa afternoon slot talaga, sa afternoon block. Kaya most of the shows na pag-uusapan natin ay galing doon. So ito na yung mga naging iconic at mga tumatak na roles ni Yasmin. Ang tagal ko nang na-wish talaga, Yas. Kaya pinaghiwalay ko talaga yung episode. Gustong-gusto ko talagang gumawa ng ang theme ay mga afternoon na teleserye. Kasi kaya kita naging favorite dahil fan ako ng afternoon shows. Feeling ko kasi, ito yung time slot na deprived ka as estudyante. Kasi di ba nag-aaral ka, pumapasok ka sa school. So most of the time, hindi na naaabutan, hindi na napapanood, hindi na nasusubaybayan. So laging, ang drama ko sa mga shows mo, nasusubaybayan ko sa umpisa. Kasi pag summer mag-uumpisa. Tapos magpapasok ka na, biglang mag-holiday, ay, ganito na yung kwento. Ano Sa kung nangyari? napapansin mo yung mga tema nung hapon is something na yung makaka-relate ka sa characters ng bawat isa. Hindi katulad sa gabi. Ito yung mga characters na usually fantaserye. Yun yung mga panahon na Oo. yun, diba? Oo. So kung mahilig ka sa mga parang, kung medyo dramatic ka as a person or medyo ano Oo. ka. Mas So parang reality. mas reality. So masasabi mo na parang parang ako yung bida na 'to. Parang ako yung Oo. character na 'to, ugali na 'to. Correct. At yun na nga. In fairness naman sa'yo, unang-una mo pa lang naman na show. Hmm. Panghapon na, Click. 'Di ba? I mean, hapon kasi ine-ere ang Click as a youth-oriented show. Pero Saturday. Actually hindi. Ang Ay, first okay. show ko after Starstruck ay yung Starstruck Playhouse, pero Oh hapon yun. yes, hapon din. Stage 1, oo nga. Although halos sabay yan 'di ba? Stage 1 and Click. Oo, ang Click every Saturday. Oo. Correct. Tas stage 1, Monday to Friday. Tapos after ng Click, nagkaroon ng Click Barkada Hunt. Tapos Oo. nagkaroon ng Joyride. Yes. Oo. Mm. Galing 'no? Talagang na-train ka na sa afternoon from stage 1 to Oo. May different ano rin kasi parang, iba rin talaga yung kung mapapansin niyo, iba yung tema, yung acting sa hapon compare sa gabi. oo. Oo, iba rin talaga siya. So, okey din yung stage 1 kasi yung stage 1 parang binigyan kami ng episode, ng show para kami may mini show kasi gagawa ka ng episode for a week. Monday to Friday siya, isang tema kunyari Jackie at ang Money Tree, gano'n binigay sa akin before. So, yun yung ipo-portray mo for 1 week na episode, sho-shoot mo siya ng 2 days or 3 days. Tapos next week iba na naman na Starstruck. Oo. 'Di ba? So, lahat may chance na magkaroon ng sarili nilang show. So, I think dun sa show na yun nakikita ng GMA kung saan ka talaga ilalagay na tema. The last story of stage 1, if I remember it right, was you Hmm. and Jeneline na magkapatid kayo. Magkapatid kami. Tapos Oo. si Regina Alahar ang mommy namin. Mommy niya. Yeah, I think. Hindi Kasi ko na matandaan yung parents. Basta kayong dalawa yan na magkaaway. Tas ikaw yung kontrabida. tapos ako yung mayaman, Oo. gano'n.
Tapos nung panahon na yun, hindi pa ako marunong mag-drive, pero kailangan nagda-drive ako sa scene. Tapos sports car, kunwari, ida-drive ko. Pero yung dinadrive, naalala ko talaga yung car. Kasi, oo, hindi ko talaga siya alam paano i-drive. So, parang daya-daya na lahat. Ako naman, ang naaalala kong eksena, si Jenilyn kasi parang naging maid niyo siya doon sa bahay, di ba? Tapos ikaw, Mm. nagba-boxing ka. So habang nagsusuntok-suntok ka, parang sinadya mo na kunyari tatamaan mo siya pero nakaiwas siya. Ganon. Sabi ko, maldita Ah, nito, grabe ang sama ng ugali. Kapatid mo yan, ha? oo. Nung una O, kasi, syempre, parang iniisip nila kung saan ka ilalagay. Kung iko-kontrabida ka ba nila or ibibida ka kaya nila. lahat talaga ibinibigay. Oo, kay lahat ibibigay. Ipapabida ka nila, ipapakontrabida ka nila para malaman nga talaga nila kung saan ka babagay na goal. Kung kaya mo ba bang Yes. bida, kaya mo ba maging kontrabida, ganun. At doon na nga, dumating yung medyo bida kontra bida mong character in Encantadia. Encantadia. Nung binigay Asmira. nga as Mira, ayun. Pero ang maganda naman sa Mira kasi kung mapapansin mo, kontrabida siya, bida siya, pero comedy. Kasi nung napunta siya sa mundo ng mga tao, Correct. sobrang comedy. Ang dami nga natatawa sa mga scenes. Actually, ngayon sa TikTok, nagte-trend siya eh, yung mga ginagawa ni Mira, yung mga kalokohan niya, di ba? Napunta siya sa mundo ng mga tao. Tapos biglang pupunta sa mall, nakapang, ano. Sa sobrang komportable ko nga sa outfit ko, sa gown ng Asmira. Pumunta pa ako sa isang fast food na nag-order ako ng food ng madaling araw na nakamira. Tapos may, ano pa ako, may sword. May sword or naka-gown ako. Basta na, hindi, warrior costume ko pala. May sword pa ako, ganyan. Nagugutom Oh. ako, 2 a.m. Pumila ako sa fast food. Tapos lahat ng tao nagtinginan. Ang ginagawa niya dito. Ang ganda. Sa may Grabe. Makati yun eh. Sa Makati. Tapos parang, sabi ko sa driver ko, kay Kuya Alvin nung time na yun, sabi ko, Kuya, gutom na talaga ako, hindi ko na kaya. Kailangan ko na kumain. Nakakatawa yung pinost mong eksena, yung sinunog yung dahon para hindi na siya Mm, magwawalis. Relate na relate kasi kami yun dito. Eh. Sabi namin, sana si diba? Mira tayo. 'Di ba? Yun nga sabi ko, pinost ko siya, sabi ko, "'Di ba, tapos na ang problema nating mga mommies at mga ano, mga nasa bahay na ayaw mong magwalis. Sunugin mo na lang, katulad ni Mira." Correct. Can you still recall paano inalok sa'yo ang role na Mira sa Encantadia? Binigay siya sa akin. At first, ano pa nga ako eh, parang hesitant pang ako kunin siya. Kasi parang, sabi ko, gaano siya kakontrabida? Kasi, syempre, yun yung magiging parang first big role ko. Ah, Tapos, tapos kung matatatak ka doon, mata-typecast ka as ano, forever mo na yung gagawin. Parang may ganun, ganun tayong concept eh sa showbiz. Pero ngayon, hindi na siya nag-a-apply. Before lang. Ngayon kasi pwede ka na talaga mag-iba-iba eh. Ang dami na kasing mga ah, means ng may Netflix, may ganito, may ganyan, may movies. ah, Alam mo yun? Sobrang wide na ng showbiz eh. Pero dati kasi parang big deal siya. O parang sabi ko, parang ano, gaano ka kontrabida? Hindi, sabi nila, like, sa dulo magiging hero siya kasi siya yung pala yung magsa-save kay, ano, kay Lyra, yung totoong Lyra. So, parang yun yung mga, sabi ko, okay. Tapos magiging parang comedy siya kasi ganito. Okay, okay. O, sige, sige, go na, G. Yung gano'n. Pero ang ganda din kasi hindi talaga finuldas yung pagiging kontrabida mo except the time na bumalik ka sa Encantadia tapos na brainwash ka ni Hagorn, 'di ba? Yung parang kinuha yung Oo. puso mo, gano'n. Oo, may ganyan. Siyempre parang ano pa rin siya, parang merong good side pa rin si Mira. Hindi pa naman siya Oo, yung total super bad. Nandun pa rin yung good side niya na siyempre sangre pa rin naman kasi siya. Kaya correct. hindi mo mawawala yung mabait na puso rin sa sangre. Mm. Ang Mm. ganda 'no, Yasmin, one for the books talaga 'Di yung ba? show na Ang 'yan because Encantadia. my God, hindi mo akalaing magiging iconic siya until this time. Plus, kung makita mo naman yung production, 'di ba? Anong ano mo, what can you say about the whole experience? Masaya ang Encantadia kasi fun yung set. Very light. Ang dami kong mga naging sila sila Mrs. Zet Doctolero, nung panahon na yon, sobrang sipag niya. To the point na nandun lang siya sa set the whole time. Kahit madaling araw, nagpe-print out yan ng script. Mhm. Nandun siya, as in sa set, nag-set up siya ng table. Dun siya nagta-type, nagsusulat ng script. Ganon ka-classic ang Encantadia. May printer doon. Doon piniprint yung script namin, nakukuha namin. Hindi kami umuwi. Doon kami nagsistay sa Mariwasa for like, Mhm. ano, parang
everyday na kami nandun. May higaan na kami, naka-set up na yung higaan. May shower, may toilet, everything. Hindi mo na kailangan actually umuwi. May mga days na the whole week nandun lang kami, na hindi ka talaga kami umuwi. Nandun, kasi pag wala kang ginagawa, nag-aaral ka ng fight. Tapos, ang dami niyong ginagawa doon. Grabe yung bonding. Minsan nga, niloloko na namin na dahil madaling araw na kami, nagtutulala na kami, enkantulala, mga gano'n. Diba? Yung mga time na uso yung mga gano'n. Pero honestly, napakahusay ni Direk Mark Reyes kasi very, ano siya, pag talagang gumagawa siya ng isang project, nandun lagi yung, ano niya, yung parang very inspired siya to do something na hindi niya talaga tinatantanan hangga't hindi maganda yung kinakalabasan. Nakita niyo naman yung Encantadia, di ba? And now, Voltes 5. Yung talagang, pag may ginagawa siyang isang bagay, medyo ano siya, perfectionist siya when it comes to shots, to ganito, to ganyan. Talagang humanga ako doon. And doon naka-work siya sa Beautiful Justice. Talagang ano din siya. Tutok din talaga siya sa mga eksena. So sabi ko, I mean, si Direk Mark talaga is siya talaga ang Encantadia. Siya talaga yung ano yun. And with the team, syempre sila, Kuya Noel, di ba, yung mga graphics, sila, si Bill yung, actually Production designer. oo, si Kuya Bill yung gumawa ng production namin. And doon lang ako nakakita ng tinatahi yung costume namin on the spot. Tapos, yung sapatos ko, kunyari, naka-rubber shoes ako. O, komportable ba yan rubber shoes mo? Sabi ko, opo, bakit po, ganyan. Tatakpan na natin yan ng ano ha, para gawin natin boots mo yan. Ha? Po, ito pong rubber shoes na to? Ah, okay, sige, sige, komportable naman po. Tapos biglang tinatahi na yung rubber shoes mo. Yun yung warrior costume namin eh. Kung ano yung komportable naming rubber shoes. Inano siya, tinahi yung cloth dun sa Oo. gilid para maging boot siya. Ganda. Ganun yung ginawa sa mga costumes namin sa Encantadia. O, di ba, ngayon alam mo na. Naalala ko siya bigla eh. Kasi di ba, yung mga fight scenes namin, ang dami. Like, ang haba. Ang haba ng fight Oo. scene eh. So, minsan nasa bundok pa kami, Daranak Falls, tapos minsan madulas. So, importante talaga na yung shoes mo, yung hindi ka madudulas sa mga lumot, mga ganyan sa falls or something. Pwede kang i-harness na komportable ka. Minsan Yeah. naka-harness ka ng ilang oras, ganyan, Ay, nag-aantay ng setup. oras. Oh my God. Oras. Kunyari, there was a time na naka-harness ako for 2 hours. Ang Nasa hirap taas lang tsaka ako. ang sakit. Saka alam mo yung eksena na 200 feet, yung crane, nilagay nila yung crane, tapos naka-harness ako sa taas, sa may tuktok nung crane. Tapos nung time na yun, yung BGC, wala pa siya maraming building. So parang nung Oo. time na yun, ano pa lang siya, yung palahiban, nung Taguig Mm. nung time na yun. Hindi pa siya yung well-developed, yung Taguig. So doon kami nag-shoot ng ibang scenes ng Encantadia. Yun yung time na bumuka yung langit. Tapos lumabas si Mira, ganyan, bumagsak siya doon. Pagbagsak niya gano'n, kala niya kaaway niya yung mga sasakyan. Oo. Naalala mo yung Oo, eksenang oo. yun? Yes, yes. Yung eksenang yun, naka 200 feet siya na crane. Tapos binabagsak ako nung ano. So, So, kailangan hindi siya paglapag. daya. Hindi siya daya. Saka wala kaming double. Ang Encantadia ang show na lahat ng artista walang double. Mhm. Kami lahat gumagawa ng stunt namin. At fight scenes, yes. Galing. So, it was really an experience for Mm-mm. you. Yes. Saka yung tipong bago ka mag-eksena, halos kalahating araw ang ginagawa mo sa set, kaka-practice ng ano mo, ng fight scene mo. Yung, Oo. yung ano ko nga, sword ko doon, puro ano na siya eh, napudpod. Puro siya Oo. ganun, no? Kasi, syempre, hindi kami pwedeng gumamit ng totoong sword. So, nung time na yon talagang ilang beses akong fight, 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 fight. Ganyan. So, laban lang. Okay Ganda. naman. Masaya yung show na yon kasi marami kang natutunan. Nakabanding mo sila Ate Iza Calzado, sila Ate Kay, yung mga ate ko, sila Ate Ate Diana Shine. Zubiri, Ate Shine. And sobrang naging close ako sa kanilang apat. Sila yung mga artist ko in showbiz. And Mm-mm. si Direct Mark, si Ma'am Lilibeth, nung time na yun, di ba? Doon pa siya sa Encantadia. Si Miss Mona, yung mga EP namin. Miss Regine Yes. Alba, di ba? Oo. 2 units kami eh. Meron Direct Mark saka Direct, Hil Hill. Tejada. Oo. Yung mundo ng mga tao, si Direct Hill ang nagsushoot naman ng mga yon. Yung Fantasy World, si Direct Mark ang nagsushoot nun. Oo.
at 'di ba si Direk Hill magiging ano mo rin in the future. Pero mamaya na natin 'yun pag-uusapan. Sige, sige. Oo. Ito na muna. Of course, after Encantadia kasi namatay si Mira at hindi na siya bumalik 'no, sa next 2 books. Kasi Oo naging nga. busy ka na. Kasi meron ka ng sariling teleserye. I mean, this is Pero nagtampo ako nung time na yun kasi ay, parang sabi ko, okey. may Oh, tampo. Hindi kasi sabi ko, syempre gusto kong makasama rin ako dun sa movie, sa Encantadia. Ano, hindi na nila ako sinama. ay, Mm. sayang naman. Doon lang ako sa part 1, yung original Encantadia. Pero yung Oo, mga nangyari ng mga Encantadia. And if given a chance na magmimira ako uli at babalik ako sa Encantadia, uuuhan ko talaga yung role. Kasi, oo, ano like, sabi ko nga, nung time nga nung kay Gabby, sabi ko, hala, mag-Encantadia. Sana maging part ako of it. Kasi, syempre, nice din kung maging part kami ni Jeneline, yung mga original Encantadia, kung sino man yung oo. ano, para man lang para makalabas kami sa Encantadia. Kaso nung time kasi na yun, may ginagawa kami, diba? Correct. Merong ibang ano, show kasi 'no. Pero 'di malay mo Mm. naman may sangre na paparating. So, Sana who maging part knows? part kami of it, 'di ba? Oo, correct. Pero yun nga, naging busy ka na kasi si Jeneline bumalik siya sa ano, 'di ba, book 3 na, yung Pag-ibig Hanggang Wakas. Nung time na yun, ikaw ay merong ibang ginagawa sa hapon. Ito na, dito na nag-umpisa ang pagiging ano, drama princess mo, lalo na sa hapon. Although hindi ka pa dito nakoronahan, 'di ba? Pero kumbaga ito yung naging jump start. Ang Now and Forever presents Tinig. Tinig, na Mm. favorite ko talaga yung kanta. 'Di As ba? Ang in, tinig mo'y parang patak ng ulan. 'Di ba yun yun? yes. Tapos mom ko dun si Jan Marini, pero yung totoo pala si Sheryl Cruz. Yung mga, Oo, 'di ba, yes. yun yung palabas na yun eh. Maganda rin Oo. yung show na yun. Tungkol siya sa kanta-kanta, 'di ba? Yung Rising Star, yun yung story niya. Nice naman yung Maaalala show. mo ba paano binigay sa'yo ang Now and Forever presents Tinig? Hindi ko maalala. Paano? Hindi ko maalala paano. Nung panahon kasi na yun, habang ginagawa ko yung mga soap, sobrang busy rin namin. Ang busy-busy namin sa maraming bagay. Like, may ginagawa pa yata akong click. Hindi lang naman yan ang show nyo eh. 'Di ba naglo-love to love pa kayo? Madami, madami. Like, parang, may mga times na 2 linggo hindi ako umuwi. Ganon kalala. Yung parang tuloy-tuloy na taping talaga siya. Tapos, laman ka ng airport, fly there, fly here, fly, Kasi diba? nag-aano din, regional shows. Nag-regional show, 'di ba? Kaya ako nga nakilala si Pangga, 'di ba, sa mga ganyan. Correct. Kaka-regional ko. My gosh, pero may maaalala ka ba na specific memory from doing Tinig? Naalala ko sa kalye, ayun, buhat-buhat ko rin yata si John Marini. And kasama ko dito si Aileen Luna, tama? Yes. Sa Tinig. Oo. Oo, may time na yung eksena sa mahuhulog sa building. Oo, correct. Naalala ko yun kasi shoot lang yata namin yun sa GMA. Tapos akala mo ang taas-taas, pero actually yung baba lang nun, hinulugan. Galing. So ito na, daya na yan. Hindi katulad Daya nung na iyong yun. pagkahulog sa ano, sa langit. Oo, oo, yun yun. Ay, ang galing mo. Pareho tayo na naalala. Yan din yung naalala ko sa character ni Aileen Luna, yung nahulog siya sa building. Nahulog siya sa building. Tapos sa tinig, nandito din si Danica Je- Soto, tama, di ba? oo, si Danica Soto, na lagi nagluluto. Ah, Si ano Jay, time na yun? oo, si Jay Akitanya. Oo, siya ang leading man mo dito. Oo, 'di ba naging love team ko rin pala siya? Oo. Naalala ko bigla. Yun. Alam mo, ang ganda din ng show na yan. Sana nga ma-replay yan eh, yung mga Now and Forever. Actually, maganda yung mga Now and Forever. Hindi ko lang masyadong gets yung mga ending. Laging bitin. Ang Lagi naalala ko, ba? oo, ang ending ata ng ang Now and Forever yung ano eh. Parang nakulong ba kayo sa warehouse, tapos nagkasunog. Tapos nailigtas niyo yung isa't isa ni Cheryl Cruz, tapos umexit kayo dun sa warehouse. Credits na. Hmm, hindi ko maalala ha. Okay lang yan. Sayang, wala na kasing masyadong ano niyan eh, clips on. Oo nga. Actually, wala masyadong clips ng Now Pero and alam mo Forever. dati, 'pag may mga gusto kong alalahanin, dati kasi medyo maluwag pa when it comes to sa GMA, medyo maluwag pa para makita mo yung may library kasi dun, may archive Ma-archive, library. oh.
So, pwede ka pumunta doon, magla-login ka lang, pwede mo panoorin yung palabas mo, ganyan. Hanapin mo lang yung year or month or ganito, episode. Pero ngayon, hindi na gano'n. Correct. Ay, sayang. But Ano anyway, lang, okay lang naman. Oh. ngayon parang kailangan mo ng magsulat sa EP, sa PM, bago mo mga ganito, ganyan. Ang dami ng mga paperworks. Pero dati, login ka lang, makikita mo na yung, mapapanood mo na yung gusto mo. Tama lang naman, at least para ma-preserve. At dahil nape-preserve nila, i-upload na lang nila sa YouTube para hindi sayang. Parang sinegue, di ba? Oo. But I think, itong next show na to talaga after ng Tinig, ang naging ano talaga, kickstart mo. Hindi ka Mm. magiging drama princess siguro talaga if not for this show. Ang Bakekang, Oo, ang si Bakekang. Charming, di ba? Si Charming. Okay, ano ang kwento ni Charming nung inaano siya, binigay siya sa'yo? Ang sinabi sa akin, siya yung pangit na anak ni Bakekang. Ganun na ganun talaga. Mm. Siya yung pangit na anak ni Straightforward. Bakekang. Oo, siya yung magiging ghost singer ni Crystal. Ganon. Tapos, okay siya kasi nung panahon na yun yung time na pwede ka nang kumawala. Hindi ko naman sinasabing kumawala sa Starstruck, kundi parang magkaroon ka na ng sarili mong career path. Kasi, syempre, natatak kayo sa competition na merong winner, merong first runner-up, merong avenger, ganito ganyan. So, syempre, may mga times na kailangan maka-move on ka na rin dun sa contest. At Oo. kailangan ayusin mo na yung career mo. Ito yon, ito yung binigay sa akin, yung Bakekang. At nakahanap ako ng sarili kong, nalaman ko na, Niche. oo, kung saan ka talaga pupunta, saan patungo yung career mo. Drama pala talaga. Dun pala ako. Mhm. So, Kasi, diyan mo rin na-discover sa sarili mo na pang-drama ka? oo, hindi ko rin alam na okay pala sa drama, like, na-appreciate pala ng mga viewers yung acting when it comes to drama. And then, ang dami ko rin natutunan. Actually, tinutukan ako ni Direk Chris Adalia sa Malangit Nawa. And ayun, tinutukan talaga nila ako dito sa show ng Bakekang. Direk Hill Tejada. Oo. Ito na. Yun, silang dalawa. Pero si Direk Chris Adalia talaga yung talagang, kasi nag-aano siya, nag-workshop siya sa akin minsan sa set, ganyan. Nag-aano siya sa akin, naging mentor ko siya when it comes to acting, aside from Miss Gina Alahon. So, ang dami Mhm. ko natutunan sa kanya when it comes to kung paano mo atakihin yung mga drama dialogues, drama scene, ganyan. Siya yung mga nagtuturo sa akin na ganito, tingin ka dito, tapos dito gagawin mo, mga ganyan. Lahat yun, bago siya mamatay, lahat inano niya like, tinuro niya sa akin yung Oo. mga bagay-bagay na nalalaman niya regarding acting. Hindi ka ba na-pressure? Kasi ang naging iconic na si Charming as a child star, di ba? Si Eunice. I mean, minahal Mm, siya ng mga tao. And then, after a while, after 8 weeks, I mm, guess, mm. papasok kayo, lalaki kayo, di ba? Oo nga eh. Ang totoo nga nun, yung sila Charming, dapat parang 4 weeks lang ata yung labas nila sa Oo. Bakekang. Pero in-extend sila dahil nagustuhan sila ng viewers. Yung Oo. acting nga ng mga bata kasi napakahusay nga ng time na yon. Na-pressure ako in a part, dun sa part na kailangan kong gayahin yung acting ni Charming. Mhm. So, ang ginagawa ko, pinapanood ko si Charming talaga, yung bata, para magaya ko yung mga kung paano siya magsalita, kung paano yung boses niya, intonation, everything, galawan. So, yun talaga, ginaya ko na lang yung bata tapos yun na lang yung ginawa kong character ko na siya. Yung hanggang dulo na. Siya talaga So, yung pinagbasihan ko na. correct. So, siya ang nag-template na kay Charming. Tapos, Oo, inano mo siya na, na. sinundan mo na. Sinundan ko na lang. Kasi mahusay na yung pagganap niya as Charming. So, kailangan mo na lang siya ipagpatuloy. Which wasn't really easy din, ano? Because, syempre, hindi ka kailangan lumayo, may sarili ka rin namang atake, di ba? Pero nung panahon na yun, wala rin naman talaga akong sariling atake dahil Nagtututo pa lang. natututo ka pa lang naman. Hindi Ah, naman lahat ng like, 'pag artista ka naman nagsisimula ka, hindi naman parang magaling ka na agad, eh, or oo, or marunong ka na agad, gano'n. Hindi naman correct. gano'n yun, eh. Lahat naman ng trabaho, 'di ba, ano yun, eh, through time, Oo, natututo ka through experience. Pero hindi naman siya parang tipong agad-agad ang husay niya na agad or something like that. So, ako rin naman nung time na yun, as in sobrang natututo din ako. Actually hanggang ngayon, Jimpy, hanggang ngayon, like, hindi pa rin, never ending learning talaga. Yung oo, process ng learning, hindi mo dapat sabihin na, alam ko na yan, ganyan. Marami correct. pa rin akong hindi nalalaman.
Kasi ang dami ko pa ring technique sa acting na hindi ko na natututunan eh. May mga workshops na minsan pupuntahan ko, okay, ayun pala yung ginawa ng actor na ganito na ganyan, yun pala yung atake mo doon. And sa dami ng mga roles na ginagawa mo, sometimes hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng ipare-pareho yung acting mo sa lahat ng shows kasi so kailangan lagi kang may peg, lagi kang may lagi kang may guide. Kasi Oo, hangga't wala kang guide at hindi ka natututo, wala, ang ending mo pare-pareho lang lahat. So, correct. kailangan talaga research, mag-aral ka, research, manood ka, and then mag-ask ka rin ng mga opinions ng iba. Hindi lang yung parang sarado Mm. yung ano mo, yung information mo, ayaw mo na matuto. At ang Mahirap yun. characters din kasi iba-iba, 'di ba? Like wala ka Iba-iba. namang iisang character eh. Oo, iba-iba. So, kailangan niya lagi kang may peg sa bawat character mo. Nung time nung kay Charming, ano kasi siya eh, honestly, meron akong isang peg na ginagayahan na tao. Basta pero hindi ko na sasabihin sino siya. Pero siya yung peg ko. And then, at the same time, yun yung parang mature version nung bata. Oo, So, kasi lumaki na. kasi lumaki na. So, kailangan hindi naman pwedeng isip bata ka pa rin kung paano mo artihin yung malaking Charming, gano'n. Pero si Charming na si Eunice, siya na talaga yung pinaggayahan ko. Oo. Pero ang galing kasi na-maintain mo yung innocence niya. Kasi 'di ba si Charming inosente talaga dahil hindi naman siya nakapag-aral, ganyan. Inosente siya. Oo. Naawa ako dun sa eksenang pinukpok siya ng martilyo. Sabi ko, grabe. Si ano pa yun eh, si Ate Lotlot de Leon. Grabe 'no, matindi din ang pinagdaanan ni Charming hanggang sa Saka naging yung si ano na siya, takot na takot ako charisma. sa takot na takot Oh, ako sa daga. oh. Tapos pinahawak ako ng daga na Oh kailangan my siyang God! kausapin. Eh, greatest fear ko siya eh, ang daga. Kailangan ko siya talagang hawakan. Tas yun yung naalala ng mother-in-law ko, yung mom ng asawa ko. Yung girlfriend mo nandun sa TV. Kasi nung time na yun kami na ni Panggae. Bakit days. Yung girlfriend mo nandun sa TV, nawakan niya, nandidiri ako, hinawakan niya yung itim na daga. Pero hindi naman kasi talagang itim na daga yun. White yun na daga, tapos kinulayan ng itim. Okay, para magmukhang dahil nga ano, Oo, pero after nun, parang ano lang siya, parang color lang siya. Pero after nun, inugasan na uli, papuntang puti. Buhay pa naman buhay naman yung daga. Wala naman oo, na harm na hayop sa oo. eksenang yun. Pero yun nga, mukha siyang yucky kasi hawak-hawak mo yung itim na daga. Di ba Oo. kinikilig ka? Oo. Kinikilabutan ka. Oo. Ano ba yun? Diyos ko. Pero grabe, ang galing mo na-overcome mo yung fear mo na yun and ang daming ano, magagandang nangyari sa Bakekang. So, sige ano na lang, parang top of mind, your memorable moment sa paggawa ng Bakekang kay Charming, kasama Ate Shine, Lovey. Nung concert namin, Aliw Theater, Ay, oo, correct. Pasabog yun. Oh. 'di ba? Tapos may mga totoong fans na pumunta. Mga fans talaga ng Bakekang 'to. Hindi 'to parang mga kamag-anak namin, hindi gano'n. Oo, or Kasi binayaran para pumunta. hindi, walang bayad. As in, fans talaga ng Bakekang. May dala silang banners ng Crystal, saka ng Crystal sa Charisma. Charisma, gano'n. Ang ganda, no? Parang na-experience mo din yung live na nagte-taping. Saka Pero, hindi naman hindi siya live talaga, di ba? Oh. live siya. Hindi, I mean, hindi siya live namang inere sa TV. Pero, still, yung buong ganap nyo, Oo, parang ano siya recorded talaga, siya. live yung mga ganap. Concert talaga siya, oo. Tapos may pa-acting-acting sa dulo, di ba? Ano nangyari sa dulo ng concert? Yung nagkabarilan. Ayun ba yun? Tapos, Oo. oo, tapos biglang si Crystal pala yung namatay. Ay, namatay si Crystal? Oo. Sa ending? Yes, oo. Nasad din ako doon. Yun ko lang naalala. Bakit nalungkot? Namatay pala si Lovie doon. Oo. Tapos nandun din si di ba? Nandun din si Markicello sa show na yun, di ba? Oo, pero ano pa, pero nauna na siyang nawala doon sa Saka show. si Ate Manny Lynn Reynes. Oo. Grabe, ganda ng Bakekang actually. Isa yan sa mga magagandang shows na nagawa ng GMA. Although it was an adaptation, pero ganda ng ginawa ng GMA for Bakekang. May twist kasi yung may twist yung Bakekang eh. Ako yung twist, yung character ko. Kasi sa original Bakekang, di ba, wala naman talagang charming. Ah yes, oo, walang pangit na anak. Oo, Sorry po, napaka-politically incorrect nung term na pangit. Okay, walang hindi magandang anak. Ano ba? Paano ba sasabihin? Anyway, basta oo, walang charming.
O basta wala si Charming. So sobrang ano, yun, wala si Charming dun sa scene, dun sa original Bakekang. Ngayon, ang ginawa nila sa Bakekang na to, parang may basta ganun eh, may naka one night stand si Bakekang. Tapos Oo. isang puti, isang itim. Oo. Possible daw yun eh, sabi nila. Possible. Ano? The Half Sisters, ganun ang kwento. Feeling ko nga kaya ginawa yung The Half Sisters kasi ang daming Ah, na-question talaga? sa plot ng Bakekang eh. Ganun ba yun, yung The Half Oo. Sisters? Na Anyway, magkaiba sila ng tatay. oo, sa Bakekang ganun yun. Pero ang galing, di ba? Nagkataon talaga, isang itim, isang puti. Di ba? Oo. Pero dalawa silang American. Yan. Oo. Bawal na yan ngayon. Madja-judge ang show nyo. Ano ba? Kung iisipin mo noon, di ba? Wala naman nagja-judge sa show. Oo. Pero kung ngayon nila ginawa yun, malamang ang daming issue. Lagot. Oo. Issue na yan. Okay. Sa ating pagbabalik, no, syempre magkakaroon na naman tayo ng maikling commercial break. Ito na talaga, GMA Drama Princess era of Yasmin Curdy. And nag-set ng record-breaking ratings sa afternoon slot. Ito na yung mga favorite ko. Grabe. As in talaga, hindi naman matatawaran. Ang mga sine-novelang makasaysayan na ang bida ay si Yasmin Curdy. Pag-uusapan namin yan sa pagbabalik ng Rewind a Throwback Podcast. Stay tuned and we will be back after a short commercial break. If you want to learn something new or useless about the world around you, why don't you try listening to the Banyu Podcast Reflushed on Spotify, Anchor, or any podcast app that you use? We are back here on Rewind, a Throwback Podcast still with Yasmin Curdy, and we are talking about her iconic TV shows and teleseries. Kaya naman siya nakolonahang GMA Drama Princess. And ito na yon. As in, ito na. Sakto na. Yung mga pag-uusapan natin, dito na talaga na-discover ang capabilities ni Yas bilang bida sa teleserye. Ang Cinenovela presents Pati ba Pintig ng Puso. Di ba? Oo. Ganda. Ito sa Sharon Cuneta movie. Very iconic with that helicopter scene. Ay, alam mo ba yung helicopter scene na yun? Yung helicopter scene na yun, yung piloto ng helicopter scene, nakalipad ni Pangga recently. Hindi na siya helicopter pilot. Siya na siyang Airbus pilot. Tapos sabi niya, alam mo ba, ako yung piloto dun sa eksena ng asawa mo, dun sa helicopter scene sa Pati ba Pintig ng Puso. Di ba? Ay, ang ganda. Full circle. Grabe. Sabi ko, hala, oo, naalala ko siya. Kasi naalala ko yung fee. Dahil minamadali yung scene dahil nga, pero per hour daw yung bayad sa piloto. Ay, ganun. Uy, pero alam mo, nabasa ko nga yung article na yan. Ang nagsulat pa niyan, the late Dino Arese, bless his soul, na tinitignan talaga if magagawa yung helicopter scene. Because as we all know naman, the afternoon shows really had a lower budget than the primetime shows, di ba? Pero galing yun because you were able to pull it off. Pero dati, Jimpy, hindi ganun. Oh, okay. Oo, parang, I think mas relax before when it comes to budget ng hapon. Marami rin naman budget ng hapon. Kaya nga nakakapag-helicopter scene, big scenes, Nag-Hong Kong pa kayo. Like, in fairness, like kasi nung time na yun yung EP namin, nag-ano din siya eh. Binudget niya din para daw makapag-out of the country kami. Kasi dapat barko yun, yung eksena na yun. Ni Jenna at ni Aldrin, ang nakalagay talaga sa script nun is magtatanan kami, tapos barko ang sinakyan namin. Pero papuntang ibang bansa, parang ganon. Pero syempre, kunyari na lang na ibang bansa. Ganon. Kung pero parang sabi niya, what if kung mag-Hong Kong tayo? Like, aeroplanong sinakyan nila, tapos nag-Hong Kong sila. So, parang lahat kami, yung cast, punta kami doon, yung production staff, yung writer namin, si Miss Kit. Nandun kami lahat, Chino Artalesa, Marco Alcaraz, si JC De Vera, di ba? Direct Hill, nandun kami lahat, Miss Mona, yung mga audio man, sila Kuya Eka, lahat. Naalala ko lahat ng mga tao doon. Napakasaya namin kasi para kaming isang barkada, gumigimik kami sa gabi. After shoot, tapos shopping, tapos shoot, ganyan. Yan yung mga pinagagawa namin sa Hong Kong. Pero anyway, maalala mo ba kung paano sinabi sa'yo na ang next assignment mo after Bakekang ay Pati ba Pintig ng Puso?
sinabi lang sa akin, may gagawin kang afternoon soap, may ka-love team ka, si JC Tevera, ano kayo, i-pair up kayo. Yun lang yung sinabi sa akin. Mhm. And nung nag-pictorial na, alam ko inuna pictorial kesa sa show na ipag-shoot. Baka look test niyo sana yun, ano? Parang ganun ang gagawin. Siguro look test na rin at the same time. At at Oo. the same time, pictorial siya. So parang nag-pictorial muna kami bago kami nag-shoot. Oo. Tapos Mm. biglang shocks, hindi kayo nakitaan ng chemistry doon sa pictorial. So, mawa-wipe out yun, no? Buti na lang, meron. Hindi ko rin alam kung paano nag-swak yung chemistry namin ni JC. Ang dami namin naging fans. JC Mien, nagkaroon ng JC Mien na fans. And talagang into it sila sa love team namin. At ano Correct. talaga, like, in fairness sa love team namin, like, pumatok siya. Actually, no? Kasi sa umpisa, hindi mo naman aakalain. Hindi kasi kayo sabay, di ba? Nauna si JC sa'yo, eh. Oo, Tapos nauna na yung JC sa akin kasi ang dating love team ni JC was Valerie, Concepcion. di Nakaibigan ba? din. Tapos biglang nagkaroon kayo, naging kayo na yung partners. So how was JC as a love team? Okay naman si JC as a love team. Very fun. Fun Mhm. siya to be with nung time na yon. On-screen din, grabe rin yung chemistry namin. In fairness, sa mga eksena, naging very natural siya. Marami rin kami pinagsamahan ni JC na mga shows. Mhm. Yun nga, 'di ba? Sa success talaga ng Pati Ba Pintig ng Puso kaya nagkasunod-sunod yung mga projects ninyo eh. Pero any muna, aside from the Hong Kong escapade, wow, Hong Kong escapade talaga yun, no? Mga hindi mo makakalimutang eksena or behind the scene na kwento from Pati Ba Pintig ng Puso. Naalala ko, yung Pati Ba Pintig ng Puso, na shoot namin siya sa, ang ganda ng bahay. Kasi Mhm. sa may Actually, sinut namin siya sa may bandang Antipolo area. oo. Tapos overlooking siya. Sobrang relaxing. Isang malaking talaga siya, hacienda. Tapos, ang ganda, nandun na lahat. Bahay, farm, di ba si Tito Eddie Gutierrez, Oo, yes. ni Aldrin. Lolo ba o daddy? Lolo. Tapos, siya yung may ayaw sa akin. Ang ganda nung mga view. Yung ang ganda ng eksena. Kasi ang ganda ng bahay. Ang ganda ng lahat. Sa Pati Mhm. Ba ng Puso. Yun yung mga naaalala ko. Yung parang pagpupunta ka ng taping, tapos iinom ka ng hot choco, ganyan. Or Great coffee. Oo, minsan pag wala akong mga scenes, tapos kunyari, may break kami, talagang tumatambay ako, overlooking, tahimik lang doon. Nagsasounds lang ako, tapos uminom ng kape, mga ganun. Kaya gusto ko Mhm. yung location. Yun yung gusto ko sa Pati Ba Pintig ng Puso. Ang favorite kong eksena mo dyan ay binigyan mo ng mag-asawang sampal, si Karel Marquez. Karel Marquez nga yung kontrabida doon. Oo. Oo. Tapos ang mommy ko, si Jennifer Sevilla. Jennifer Sevilla. Ang may-ari ngayon ng Linel. Na Correct. nibilhan ng mga extensions. May contact pa ba kayo ni Jennifer Sevilla? Like, last time, naghanap ako sa kanya ng wig. May nahanap akong wig. Kasi may transition ng years sa startup. Oh yeah. That's why you were in Green Hills, di ba? Oo, so iniisip ko kung mag-wig ako. Pero na-realize ko wag na lang kasi parang hindi naman din ganun kalaki yung transition ng years. So Oo. mag-look lang ako ng konti. Parang ganun. Mm. Ito lang ginawa namin. Uy, isa rin yan sa mga dream kong ma-meet si Jennifer Sevilla. Oh, Wala lang, parang very iconic din siya for in-invite niya me. pa ako sa sa kasal niya. Nung kinasal Mhm. siya. Kasi yun yung time ng after Pati Ba Pintig ng Puso. Tapos in-invite niya ako sa kasal niya. So naalala ko yung kasal ni Ate Jen. Grabe, mag-ate lang kayo in real life, pero sa Pati Ba Pintig, mag-mommy Mommy ko siya. kayo. Di ba? Ganun talaga sa showbiz. Minsan nga, maiisip mo parang, ha? Bakit siya mommy? Or bakit siya naging mommy ganito? Yung years lang naman nila ganito. Kung iisipin mo in real life, parang, ano siya? Nagkaroon siya ng anak 7 years old. Mga ganun, diba? Correct, na uso talaga yan, ano? Diba? Kung Oo. iisipin mo ganun. Pero, syempre, pag inact mo na lang kasi, parang hindi na Correct. mawala ng mga Doon tao. naman makikita ang Sa pagiging make-up, sa acting, mga ganyan. mahusay na actress. Mm. Pati Ba Pintig ng Puso was rating higher than expected. Did you feel it? Na-feel ko siya kasi every time nagmo-mall show kami, grabe na yung
grabe yung tao. Grabe yung pagtanggap ng tao sa amin. Kasi Mhm. nagkakagulo na sila sa love team namin, dalawa. Tapos yung comments like non-stop online. Grabe na rin yung comments, yung mga nare-receive namin, mga feedbacks. Nakakatanggap na kami ng mga packages and gifts galing sa mga OFW. Ganon. As in, ganun naka-intense na meron na kami nare-receive ng mga gadgets galing sa mga fans. Ganun. Oo, may Friendster na kasi yan, tsaka Pinoy Exchange. Oo, So, kaya mararamdaman nyo online. top talaga yung dumarating na lang sa set namin yung mga package kami nila JC, ganyan, na parang galing sa mga fans namin ng JC niyan. Oo. Yun yung panahon na yun. Kaya sabi ko, pumatok yung love team namin dalawa. Yeah. Alam mo, aside from Daisy Shepe, no, which is iconic in its own right, GMA should thank its cinenovelas. Kasi yan talaga yung Kumbaga, Daisy Shepe was, rating very high, di ba? Pero Oo. hindi naman primetime quality yung Daisy Shepe, aminin na natin. I mean, talagang makikita mong made for the afternoon. Pero yung mga cinenovela, talagang iningatan, Tsaka, naging very meticulous, ang ganda ng production. Lalo na sa sumunod mong show after Pati Ba Pintig ng Puso, ang Pasan Ko Ang Daigdig. Kasan kong, Napakahirap mag-mount ng payatas, aminin na natin. oo, yun yung pinaka first, teleserye ko with Direct Joel Lamangan. Ito pa Ang lang pala Pasan ang Ko, una. yun yung pinakauna kong show project with, hindi. I'm sorry, hindi pala. Yun yung pinakaunang show ko with Direct Joel Amangan, pero hindi yun yung pinakaunang beses ko siya naka-work. Kasi ang pinakaunang beses ko pala siya naka-work ay sa Aish Temas, saka sa Happy Together. Nakalimutan ko, gawa pala kami movies. Ay, nag-ayos ni Mas ka ba? Sa Aish Temas ako. Ako yung Aha. apo ni Anita Linda. Si Anita Mhm. Linda is si Judy Ann Santos. Okay. So, present time ka. Oo, present time ako. So, sa akin niya kinikwento lahat-lahat ng bagay. Yung parang mga, di ba, yung mga galing sa gera na tao, ganyan, Oo. kwento nila. So, ako yung apo na umaalalay sa lola ko. Mhm. Yun yun. Oh, anyway, Pasan Ko Ang Daigdig was the fruit of all your labor sa Pati Ba Pintig ng Puso. So, nung Mm. in-offer siya sa'yo, hindi ka na nagulat na may follow-up kayo ni JC, syempre. Hindi na ako nagulat kasi nga sobrang, yun nga, pumatok yung love team namin. So, most likely, na siya na yung makaka-love team ko during that time sa susunod kong project. I'm sure Mhm. na yun. Yun, sure na kami doon. Kasi, okay daw yung chemistry, kinikilig yung mga tao sa amin. Ganun. Oo. So, Correct. yun yung mga panahon na yun. Medyo kakaiba yung role doon kasi, siya yung mga locations naman namin. Kasi nung una, yung location namin, ang ganda ng location, overlooking, malamig, ganito. Oo. Ito naman, ang baho. Oo. Nasa, Alam mo yun guys, sasabihin ko sa'yo, parang sa Pati Ba Pintig, sobrang ganda ng location. Ayan, binawian kayo sa Pasan Ko Ang Daigdig. Hong Kong pa kami ng pati ba pintig ng puso. Dito talaga, as in pagdating sa pasan kong daigdig, payatas, pagkakain ka, makikita mo yung mga langaw. Bago ka makasubo, nandun na yung langaw, di hindi mo na makakain. Pero ang challenge sa'yo, buhat mo si Miss Gina Alahar. Yun yung challenge. Kasi, yun talaga yung daigdig. Hina-joke lang, dahil direct. I love you. Katrabaho ko siya ngayon, siya si Lola Joyce. Yeah, Anyways, yun yung pati ba pinti, yun yung pasan ko ang daigdig. Buhat-buhat ko yung mommy ko sa likod ko. Na Sharon Cuneta movie rin naman siya. oo. Oo, remake din naman siya. Ang original ng pasan ko ang daigdig was Lino Broca, di ba? Yes, So, parang rin siya, pressure, parang si Direk Joel, di ba? Kasi, so, I know na parang close yata sila, magkakilala sila ni Direk Lino Broca or mentor niya, parang something like that. Kaya, parang malapit din yun yata sa heart niya, yung Pasan Ko ang Daigdig. Tapos, maganda yung storyline ng Pasan Ko ang Daigdig. Naalala ko sa show na yon nung first opening scene, kasi kailangan mong kumanta. Alam mo yung parang The Sound of Music. oo. The Sound of Music. Pero ginawa mo yun, Pasan Ko ang Daigdig. Ganyan. Habang lumilipad-lipad yung newspaper. Tapos, parang may nakita ka doon, idol mo. Ah. Ang Yun yung, idol mo si Bonnie, si Jeline Desiderio. Tama ba? oo, yun yung idol mo.
Oo. Someday, I'm gonna be a star. Ganon. Very starstruck. Very Hindi ko kasi starstruck. masyadong napanood tong Pasan Ko Ang Daigdig. I mean, I was able to watch naman many episodes din naman, pero not all kasi may pasok nga yan eh, di ba? Pero Mm. ginawa niyo ba yung scene? Kasi yun yung isa sa mga naging favorite kong scenes from the original movie na si Bonnie at saka si, what was the name of your character? Lupe! Lupe, Sorry, si Lupe. Lupe. Si Lupe. Okay. Merong eksena sa movie na si Bonnie tsaka si Lupe may showdown doon sa Nag-showdown parang kami. bar. So, ginawa niya rin yun. Yes, nag-showdown kami. Ang daming kanta nun. Saka live yun. Live yung singing nyo. Oh Mm. my. Live yung singing namin. So, tape as live siya. Wala siyang record. Oo, at cut. Ah, Dire-diretso yun. Wala, dire-diretso yun. As in, full, ano yun, performance yun, na showdown. Shucks. Alam mo, sana mai-upload yan. Kasi, yung part, kahit yung part lang na yan, kasi ang ganda-ganda ng showdown ni Sharon doon. And, sorry, I forgot the actress who portrayed Bonnie sa movie. But I know, patay na ata siya. But anyway, or baka hindi. Sorry, baka mali ako. Pero, yun, ang ganda kasi doon. Tapos, meron din yung eksena na nilatigo mo si Kadjo. Hindi ko maalala kung ginawa ko pa yung eksenang yun. Na Okay, baka nililigawan. hindi na. Kasi masyadong Baka rin. violente. Baka rin. Kasi ginawa namin nga yung eksena na ano eh, na tawag dito. Di ba na-rape si ano, si Lupe, Lupe, oo. ni, ano to, ni Cardo? Anong pangalan ni Kadjo, Kajo? oo. Ni Pero JC. ang totoo pa lang, yun nga, ang totoo pala si JC. Si Oo, Kadjo yung yung kabit ng nanay mo. oo, Pero, merong twist doon, di ba, na si JC pala apparently, or yung character ni Tonton doon sa movie. Yung oo, totoong nang rape, tas nakabuntis kay Lupe. oo. So medyo, kasi nung Pati Ba Pintig ng Puso, di ba medyo, ano siya eh, medyo teeny boppery pa siya eh. Love story, Pero, pa-cute. yung susunod naming biglang sobrang mature eh. Yung Mm-mm. transition niya, sobrang heavy. Na parang from teeny boppery. Saka for me, para i-portray ko yung ganong role, ilang taon lang ako. Parang kung isipin mo siya, ang bata mo pa for that kind of theme. So nung time na yun, hindi ko pa masyadong, honestly, hindi ko pa siya masyadong ganun maintindihan. Oo. Yung mga kaganapan. Nagdebo ka na ba niyan? Hindi pa ako nagdedebut nun. So, very young. Very young nung ginagawa ko yung Oo. Pasan Ko Ah, Ang Daigdig. Okay, sorry. I-correct natin ang mga facts dahil kailangan natin ginagawa yan. Ang nagkadyo pala dito ay si Gary Estrada. And Ah, then, oo. ang Carding ang name ni JC De Vera. Okay, yun. Carding pala, Carding. Oo. Pasensya na po, matagal na. Oo, 2007 pa. More sorry. than 10 years ago na. Si Marcos Madrigal, alam ko part din siya ng Yes, show. nandyan din siya pero ibang character pala. Iba yung character niya. Si Gary Estrada, tama, ang live-in partner ni Gina Alahar. Oo. Tapos si Carding. Si Alessandra De Rossi, part din ng show. Siya yung kontrabida. Siya Si yung kontrabida. Luming. Ayun, si Oo, Lumie. na dating si Princess Ponzalan. Ano yan ginawa lang kontrabida yung character niya. Pero sa Part din ng movie, hindi show dito, talaga. nandito rin si Tito Jim. Herman ang name. Hindi ko na masyadong matandaan. Saka Sorry, Tony hindi pala Herman. Ito na naman, mali din naman ako. Hindi pala Bonnie yung pangalan ni Janine. Ano? Rufy pala. Rufy. Okay. Sino yung Bonnie? Anyway. Hindi ko maalala. Pero, ayun, yun yung kasama namin si Tony Mabesa din. And si lola ko sa Las Hermanas, Madeline. Yon, Madeline. I forgot the surname. Sorry na po. Senior na. Tsaka madaling, gabi na po kami nagre-record. Opo. Madeline Nicolas. Nicolas, Yun. yes. Tita Mads, siya yung lola Ah. namin sa Las Hermanas. Naging part din siya ng Pasan Ko Ang Daigdig. Oo. Ang ganda ng cast niyo. Very prime time, I mean, Mm-mm. very prime time din naman Saka yung yung Pati Ba Pintig. Pero, opening eto. scene ng Pasan Ko Ang Daigdig, yung demolition. Oo. Naalala mo yung parang isang malaking kaguluhan doon sa baryo. Sinot namin yung sa Mandaluyong. Isang Okay. compound doon na talagang nandun lahat. Umiikot yung storya. Pero it helped no na si Direk Gina ang nanay mo at ang pasan-pasan mo. Kasi nga, talagang close na kayo before. Saka si Direk Gina, in fairness sa kanya, magaan lang siya.
Mhm. Magaan lang siya na tao. Hindi naman siya mabigat. Hindi naman siya Oo. parang joke lang yun, yung pasan ko ang daigdig talaga. Hindi siya, pero ano, magaan lang talaga siya. Hindi naman ako nahirapan sa kanya Oo. sa Tsaka pagbuhat. at least comfortable na kayo kasi paano kung iba pa, 'di ba? Ang hirap Oo. din. Tsaka ang Mhm. galing niya umarte. Talagang madadala ka lagi sa kanya. Masarap niya ka-eksena. But I think out of all the Sharon Cuneta movies that you did an adaptation of, this is the most beautiful siguro or maganda yung pagkakagawa. Babangon ako't dudurugin kita. Well, obviously, it's for prime time kaya kailangan talaga maganda siya, di ba? Hmm. Pero pasabog pilot episode pa lang nito, di ba? Helicopter din yun. Oo. Ang hilig namin sa helicopter scene, no? Pero nandun ka nung tinitape yun? Kasi di ba flashback yun? Backstory pa yun? Wala ako nun, nung helicopter scene na yun. Hindi pa kami nagtitaping during that time. Kasi sila ano pa to, Dina Bonnevie pa. Oo. Sila Miss D, ang mga Oo. nagtitaping na to. Saka sila, Emilio Garcia. Emilio Garcia. Yan, sila. Mm-mm. Sila yung mga nagsushoot niyan. Shoot namin to sa Cavite. Ah, doon ang location madalas. Dito Saka, yung kinikwento mo na nag-hog kayo, 23 hog? no, nag 40 hog kami. 40 hog, okay. 40 hog, 100 sequences in one day. Ay, 89 sequences, sorry. 89 sequences in one day, nag 40 hog kami. Okay, paki-explain natin para sa mga hindi nakakaalam na ating mga ka-rewind. How Oh, does hog works? hog, ibig sabihin, kanyari, ilang mga eksena, mga 40 scenes na tuloy-tuloy, non-stop, no cut. Ganon siya. Eh, with Direct Joel Amangan, gusto niya lagi take one, di ba? Ah. So, talagang lumilipad yung mga cameraman, tumatakbo. Para siyang naging track and field. Pag may isang nagkamali doon, patay ang buong eksena. Uulit kayo from the beginning. Yes. Ganun. Or i-cure na lang. Pero, yun nga, kung gusto ni Direct Joel na take one, Mm-mm. edi babalik kayo. My gosh! So, madugo siya. Madugo siya. Yun yung eksena na parang barilan, tas naka-Filipiniana kami. Shoot namin to sa may Hacienda Isabela. Sa Mhm. Tagaytay. Ano So, to, patapos na? Parang medyo paano na? no, kalagitnaan ng Middle. Okay. middle part ng show. Mhm. Sobrang lamig. Naalala ko. Kasi nakaano pa nga kami. Binuksan namin yung fire sa may parang fireplace. May fireplace. Ah. Tapos may chimney. Di ba? Siya. Ah. Tapos nag-ano kami, habang nagto-throw lines kami ng 40 hog. Nandun kami sa fire kasi sobrang ang lamig-lamig. Naalala ko yung eksena na ginagawa namin. Grabe. Oh, see, kaya ang ganda nung babangon ako't dudurugin kita eh. Actually, very mataas naman ang ratings nito, di ba? Pero underrated siya eh. Saka yun yung yung pagbabalik yata ni Ate Angge, Angelica de la Cruz. Yes! GMA? Yes, sa GMA. 'Di ba? Yun Ah. yung first show niya sa GMA during that Ulit. time. Learnings from doing salve. Learnings from Or doing memorable moments pala. Masyado namang malalim kung learnings. memorable moment ay yung mga kasi 'di ba sa Cavite, 'di ba na-appreciate ko yung mga location eh. Sa Ah. Cavite kasi yung pinag-tapingan namin for Babangon Ako Dudugin Kita. Yung time na mag-asawa kami ni Kuya Marvin Agustin, alala mo yung mga meron kami pinagbibilan doon ng parang pandesal. 'Di ba pagkain na naman? Pandesal. Ang pangalan niya parang bibingkoy, something like that. Bibingkoy or parang ganon, sounds like ganon. Anyways, masarap siya. Para siyang pandesal, tas may laman siya. Tas lagi namin binibili yun. Yun ang lagi sa amin binibili ni Direk Joel Amangan. Pag binibigay niya sa amin, sobrang init-init pa. So, parang nakaka-good vibe siya bago ka mag-eksena. Na ang sarap ng food. Yun yung naalala ko sa show na yun. Mhm. Pero mga eksena na favorite mo, kay ni JC or ni Miss D? Or even nila Marvin, kung meron. Actually, love ko yung mga scenes with Miss D. Ang sarap niya ka-eksena, ang sarap niya ang sarap niya kausap off-cam. Yung parang, yung walang dull moment sa set kapag kausap mo si Miss D. And gusto ko yung character niya, yung as an actress. Very siya, pagdating niya sa set,
iba eh. Alam mong Dina Bonnevie. Ano yan? Nakaka-starstruck siya. Ganon. Correct. Ganun siya. Mhm. Ano ako, parang naka-flatter ako na naging mommy ko si Dina Bonnevie. Diba? Oo. Ang ganda niya kasi, nung face niya, until now. So, nung bata kasi ako, parang sinasabi na medyo hawig ko siya. Ano, Oo. parang kinilig ako no dun sa part na naging mommy ko siya. At naka-eksena ko siya sa eksena. Mhm. So, Mm. babangon ako at dudurugin kita ang pumalit sa Marimar at ang ganda ng, alam mo, ang ganda ng show na to, promise. Yun nga lang, hindi kasi siya as, phenomenal nga as Marimar, Mm. ganyan. Kasi hindi naman din parang ganun yung tipo. Kasi di ba ang lalim nito, tsaka action, something different from that time na ang uso ay yung Fantaserya. at saka love story, ganyan, di ba? Saka yung isa rin gusto ko dito, yung yung teaser, yung omnibus. Yes, oo. 'Di ba? Yun yung isa sa mga tumatak dito eh. Ang ganda ng pagkakagawa ng PSD when it comes to that teaser Yung ng pearls mo na ginanon na Oo, isa yun sa mga pinutol. gusto kong ginawa nila na teaser for Babangon. Dalawa yung ginawa namin eh. Yung isa, yung pearls, yung isa, yung hukay-hukay. Oo. Yung Yun. hukay yun yata yung para sa mismo omnibus na maraming shows. Oo, Tas oo. yung pearls, yung pang babangon ako't dudurugin kita na lang na omnibus. Mm-mm, mm-mm. Oo. Yun. Ang Masaya ganda niyan. syempre, masasabi mo yung dialogue. Pag sinabi mo na yung babangon ako, tudurugin kita, kailangan with conviction eh. Di ba? Syempre, may Correct. Sharon Cuneta yung gumawa. So, alam mo yung pressure, kailangan hindi hindi tayo mapahiya. Dito ka ba sa show na to unang humawak ng baril? Yes, the show na to. Kasi pinag-training pa kami paano humawak ng baril. Galing, Ganun. no? At least inifortan nila ito. Very good. Pang prime time naman talaga. And your last telenovela, Mm. saan darating ang umaga? Maricel Soriano Ah, naman this time. oo. Kaya ako siya last sininovela nung panahon na yun. Kasi yun yung time na nag-aral na ako. Nag-focus Mhm. ako sa aral ko. Kasi nung time na ginagawa ko yung saan darating ang umaga, nasa college na ako nun eh. So, Mhm. nag-aaral ako while doing, babangon ako, ay no, saan darating ang umaga. Medyo lagi akong puyat. Mhm. Haggard. Haggard ako dun. Kasi dalawa yung ginagawa ko. Nag-aaral, tapos plus nagtatrabaho. Mario J. De Los Reyes, ang director namin dito. Sumalangit Nawa. And si Miss Lani Mercado, ang mommy ko. Joel Torre, ang tatay ko dito. And then, yung bata dito, si Jacob. Oo, si Jacob. Si Jacob. Dion Oo. Ignacio, yung si Raul. Yes. Pangalan ko dito si Shane. Kaya ako naaalala yung names kasi nagkaroon ako ng fans sa Africa nang dahil sa show na to. Kasi ang pangalan nito pala sa Africa nung pinalabas siya with meron English dubbing, dinob nila in English. Ang pangalan niya ay Morning Awaits. Oo, yes. Oo. Kaya nagtaka ako, ba't ako may mga fans galing Africa? Yung pala, pinapalabas pala yung show ng Morning Awaits sa Africa. Ang social ng title, di ba? Diba, saan darating ang umaga? The Morning Awaits. Bongga. Mm. Mhm. Pero dito, may mga favorites ka ba dito? I mean, was this something also na very tumatak sa'yo compared to the Sharon Cuneta novelas that you did? Pag naging director mo kasi si Direk Mario J, siya yung tipo ng director na para magiging barkada mo at the same time. Mhm. So yung pinaka naaalala ko dito is pag nag-i-invite siya sa rest house niya sa Laguna, with the whole cast, mga ganon. And ano lang kasi, parang fun lang talaga yung set namin. Nandun din si RC Munoz pala sa ano namin. Yes! Oh, siya yung kontabida mo, di ba? Or, kontabida nga ba siya? I can't remember kung ano nga yung role ni RC Munoz doon. Pero basta may gusto din siya kay Dion eh. Yun ang Oo, pero naaalala hindi ko. naman yata siya kontrabida. Oo. Ano, hindi naman yata. Oo. Oo. Nandun si RC, nandun si Dion. Yun yung mga naalala ko. And nagkaroon kami ng, nakaka-create kami ng friendship sa show. Naging magkakaibigan talaga kami in real life. Tapos like, lumalabas kami all together, mga ganun. So, masaya rin yung show. Kasi, nagkaroon ka ng, real life friends. Correct. Yes, yun ang ganda, no? Kasi
although JC was your perennial screen partner, pero parang wala kang show na pare-pareho. Like, kunyari, iba-iba talagang tao yung mga nakakatrabaho mo. Pare-pareho yung director, yung leading man. Pero parang lagi kang may bagong combination. Like, in Babangon, you have Miss D. Pasan ko ang daigdig, Miss Gina Alahar. Sa Pati Mm. Babintigang Pusod, Eddie Editor, Gutierrez, Jennifer editor. Sevilla. Oo, oo. Nagkakaroon siya ng iba-iba. Tapos ang dami mo man ng mga nami-meet na actors, ang dami mong nakaka-work. Meron sila iba-ibang style, iba-ibang techniques kung paano nila atakihin yung mga eksena. Meron silang iba-ibang characters in real life. Masyado na itong mahaba, so hindi na namin i-discuss yung mga relatively new. Total, rewind naman ito, throwback. Masyado nang mahaba kapag ka-discuss pa namin from, ano ba ulit, from Yagit or Rodora X to the Oo, present. Pero syempre, ang aabangan namin sa'yo ngayon ay startup, di ba? oo, So, start off. very exciting and I'm sure ang daming mag-aabang sa startup. So, ito na. Sige, isama na rin natin yung mga or hindi, sige, iba na lang. Dito sa mga shows na nabanggit, ito na yung laging $1,000,000 question. What do you consider as your most favorite? Sige, kung hindi kaya ng isa lang, top 3. Si Charming Mhm. of Bakekang. Pang-ilan Favorite ko siya? una. Ah, Sa Rewind ah. Pero hindi overall. Kasi yung kung sa lahat ng characters na pinortray ko, ang pinaka-favorite ko talaga si Thea Balagtas Sa Hindi Ko Kaya. Oo, yes. Alam naman natin yan. In all fairness, very Number open ka one ko and yan. silent. Oo, number one ko yan siya Pero kung sa Rewind, ng mga pinag-usapan natin kanina, si Charming ng Bakekang. Kasi Mhm. si Charming ang nagbigay sa akin ng break. Papunta sa Mhm. drama. So, ganun siya ka-special sa puso ko. Mhm. Yung role ko sa Bakekang. Yun yung nagbigay sa akin ng opportunities para mapunta ako sa drama world. Correct. Ang pangalawa ko, Encantadia. Kasi Mhm. ang Encantadia ay siya iconic siya, kakaiba siya. Mhm. Naging 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 fictional character ako. 'Di ba? Kakaiba siya, Yes. meron siyang power ng teleporting, pwede siya mag-teleport, pwede siyang may fire siya na tinatago, mga ganun. So, Correct. saka ang ganda ng mga outfits. Gusto ko yung look ko sa Encantadia. Mhm. And yung mga salita, kakaiba. Happy ako na naging part ako ng show na yun. And ano pa ba? I think I like Pasan Ko ang Daigdig. Mhm. Kasi ang Pasan Ko ang Daigdig, siya masalimuot yung story. Pasan ko ang daigdig talaga. Ang dami niyang Oo. problema sa life. And very challenging siya para sa akin nung mga panahon na yon na gampanan ko at yung role and parang pressure siya for me na kung paano ko i-deliver yung dialogues bilang Mhm. si Direk Joel ang ka-work ko during that time and yun din mismo pressure na Oo. Alahar. Tapos, ang laki ng expectations nung time nung Pasan Ko ang Daigdig. Feel ko siya. Mhm. Pressure, yung expectations, nandun lahat. So parang, gawin mo yan na maayos, Yasmin. Ganun yung lagi kong Oo. sinasabi sa isip ko. Ayusin mo yan, ayusin mo yan. Pangalan pa lang, Lupe. Talagang masalimuot na, di ba? Ang ang Oo. kwento niya, di ba? Parang alam mo na ang daming pagdadaanan nito at pasan mo nga ang daigdig. Saka, nagustuhan ko sa Pasan Ko ang Daigdig, ang daming mga kanta. Aside Oo. sa Pasan Ko ang Daigdig, aside dun sa song na yon, may kinanta pa ako dito. Kasi ang dami kong kinanta dito yung Araw-araw, gabi-gabi. Ah. Ligayang di malasap ang sawi kong buhay. Kinanta ko siya habang nasa kalye. Habang live, nasa kalye. Kinakanta mo siya sa scene. So, ganun Mhm. siya kakaiba rin siya. Para siya naging musical at the same time drama. Oo. Pasan Ko ang Daigdig. Nice siya. Correct. Yun nga, yung showdown niya pa lang ni Rufy. 'Di ba? Oo, marami na yun kasi medley yun of songs tsaka walang titigil sa inyo hangga't hindi nananalo yung isa, di ba? Oo, medley nga siya. Saka live. Mm. Lahat ng kantahan dito live. Eto Yasmin, kasi sabi mo nga you've had fans in Africa and all the other countries na naipalabas yung shows mo.
And of course, yung mga fans mo talaga nagmamahal sa'yo sa Pilipinas, 'di ba? So parang ano na lang ang message mo sa kanila kasi you see, mabibilang sa daliri kung ano ang show mo na hindi gaanong nag-perform at hindi pa yon flop ha. Hindi lang gaano nag-perform sa level ng mga dati mong shows pero still nag-rate at tumatak. So Mm. parang alam mo yun, ang ganda ng pagtanggap nila. So ano lang ang final masasabi mo siguro sa kanila? Gusto ko magpasalamat sa fans ko. Kasi kung hindi nila ako sinusuportahan ng ganon katindi, malamang wala na ako ngayon. Yung mga comments mismo nila, yung reviews nila sa akin, kung paano nila ako i-defend sa social media, kung paano nila ako minahal, nakaka-touch siya, honestly. Ngayon, may mga, yung hindi ko kayang iwan ka actually, nagkaroon ng fans sa Ecuador. Marami ako nakilala mga Ecuadorian fans na hanggang kahit hindi na nag-show yung mga shows ko sa Ecuador, kahit yung mga shows na i-ere pa lang dito sa Pilipinas, sinusuportahan nila. Kahit hindi siya i-ere sa Ecuador. Mga fans sa Malaysia and everywhere na umere yung show. Maraming salamat. And yung mga fans ko na loyal since Starstruck, na nandyan pa rin hanggang ngayon, yung mga KDF Yasminatics, Oo. na naging kaibigan ko na Jimpy, ah. Like, hindi na lang sila fans, naging friends ko na talaga sila. Oo. Like, Yes. matagal. Grabe. Oo, matagal na kasi silang nakikita, so naging kaibigan mo na sila. Ganong level na. Gusto ko magpasalamat kasi nandyan sila for me, mahal nila ako, 'di ba? Minsan hindi mo maintindihan bakit kami minamahal ng mga tao. Minsan hindi mo alam kung ano ba yung ginawa mo sa kanila or ano ba yung ligay mo kung bakit ganun yung support nila. Yun. Yun lang ako masabi Oo. kundi thank you. And syempre mahal ko na mahal ko sila dahil syempre, yun nga, sila sila yung nagpa-stay sa akin dito sa showbiz. Parang maiiyak ka naman. Oo, kasi nagiging pagdating sa mga fans ko, medyo naging emotional ako dahil ang dami nilang ginagawa for me. Ganun. Yung mga walang hindi mo naman binabayaran, wala namang kapalit, walang kahit ano, pero nandiyan sila for me, di ba? Oo. Nakaka-touch lang. Correct. Oh, ang ganda nun. For the fans Mm. of Yasmin Curdy, of course. And eto na, Yas, next year, you are turning 20 years, tama? In showbiz? Yes, 20 years. 20 years in showbiz. May mahihiling pa ba si Yasin for her 20th year? Alam ko na sabi mo na to kanina sa first part. Or last week sa first part. But, you know, if you want to parang repeat or baka meron pang iba. Oh, may hiling. Hindi ko rin ma-imagine like, paano umabot ng 20 years. Kasi, ang bilis ng panahon. Oo. Parang feeling ko nga yesterday, starstruck pa lang. Yung 20 years mismo is malaking ano na siya eh, malaking achievement na siya sa life mo. And That's sobrang true. excited ko na mag 20 years. It's a big milestone na ma-achieve ang 20 years. And thankful ako kay Lord, syempre, for the guidance na binigay niya sa akin. And thankful din ako syempre sa home network ko, sa GMA Network, for giving me these wonderful roles. Yung mga pinagkatiwala nila sa akin mga characters in the past and until now, to my management sa Sparkle and sa husband ko for guiding me ngayon sa mga projects ko in life, and sa press, sa media people na laging nandyan sa magagandang write-ups. Gusto ko rin magpasalamat syempre sa manager ko noon, na Ilolit, Solis, di ba? Get well soon. Kay Miss Gigi ngayon, at sila Boss Vic, sila Molly. Yan. Gusto ko mag-thank you kasi syempre, nandyan sila always for me. Nandyan sila for me. And hindi nila ako pinapabayaan. Inaalagaan nila ako. And ano pa ba? Yung mga production staff, Mga mga producers mo. mga producers na kasabay kong nagpuyat. Correct. At sana tumagal pa ako ng more
more than 20 years hanggang maging Lola Rose na tayo. Wow. Gloria Romero na talaga Yan, ang ano. yan ang mga pangarap ko in life. Sana matuloy ang ano mo, na totoong Yasmin drama anthology coming from Oo Starship. nga, sana nga magkaroon ako ng drama anthology. Yun ang gusto ko. So, magkaroon ng drama anthology. Tapos gusto ko rin maging hindi pa ako nagpo-portray ng sundalo, police, ganun. Kasi Diba? yung Beautiful Justice, hindi naman police talaga yun eh, di ba? Oo. So, Para correct. silang biktima na may pinaglalaban. Ang ganda. And ako naman na magpapasalamat sa iyo, Yas, because number one, for saying yes to this episode na ang tagal-tagal nating ni-record. Grabe. Kinuha ko na ang oras mo. Okay Pero pag lang. tayo naman na nagchichikahan, hindi naman natin namamalayan kung anong oras na Diba, talaga. umaabot nga tayo minsan ng 3 a.m., Oo. 4 a.m. Tapos parang sasabihin ko, ihatid na lang kita kasi gabi na. Oo. And number two, of course, for the friendship. Dahil ang saya kasi dati pinanonood ko lang sa TV, ngayon kaibigan ko na. At totoong kaibigan to, hindi charot na kaibigan. So, thank you for that. And of course, number three, for making me and all your fans happy with your shows. Hindi ko talaga, no exaggeration yun when I say that summer of 2007 was one of the best summers or summer vacations that I had, and I will always remember it because I was watching Pati Ba Pintig ng Puso and Sinasamba Kita habang bago magpasukan, umuulan na nun. Kasi di ba pag bandang May, paulan na. And it was so sad na magpapasukan na. Ang lungkot-lungkot ko because I wouldn't be able to watch Pati Ba Pintig ng Puso and Sinasamba Kita anymore dahil hanggang 5 p.m. ang classes ko. Totoo ba? Oo. 2007 So, na summer. oo. Yun eh. Kasi yun ang, kaya masasabi ko talaga kung magka-countdown ako ng mga summer na best. Kasama doon yung 2007 because of the back-to-back novelas na ang isa doon ay Ikaw ang Bida. Wow. At dati mas favorite ko yung Sinasamba Kita pero bago matapos yung summer vacation, parang alam mo yung na-excite na ako na, uy, magpapati mapintig ng puso na, mas gusto ko yung kwento nito ngayon kaysa sa ano. Oo. Yung laging may ganun kasi minsan hindi mo alam, di ba? So, thank you so much. Oo. Kasi Thank you nga, din, yun. Ginty. Thank you din sa friendship. And thank you at para ka na naming kapatid. Yun nga ni Ray. Ako din naman, ganun na talaga. Diyos ko, kung alam niyo lang ang mga sikreto namin. Charot. In and out of showbiz, ha? Kasi I mean, ganong level na. Kaya, thank you so much. And Oo. thank you for being a part of our anniversary season and one of our Oo. first guests. Grabe. I am so happy. Oo, sana lumaki pa to, itong rewind session. Diba? Sana, hopefully. Sana tuloy-tuloy. And I'm very happy for you. Diba? Sabi ko nga sa'yo, as long as masaya ang puso mo, hindi go. Diyan tayo. Diba? Correct. At saka kita mo, yun na nga, medyo obes ka po na ako sa pinaka-showbiz world. Pero, andito pa rin tayo. Ay, Oo. nako. I'm happy for you. Thank you so much. Bakit ba tayo naging emotional? Oo, ano ba? Ano ba yan? Nakapagod pa tayo. Wala po kaming wine na. Rewind, pero walang wine. Tubig Oo, walang, namin. nag-wine tayo habang pinakikinggan ito. Pero, hindi muna kami nag-wine ngayon kasi ayoko mag-burp. Tsaka, ikaw naman may konting restrictions dahil ikaw ay magbabalik taping as we record this. Bawal mamaga kasi kailangan sa continuity. Correct. Again, Yasmin, thank you so much. And to our listeners, thank you also for joining us. And sana kayo ay nag-enjoy so far sa mga handog naming kwento, chikahan, episodes dito sa aming anniversary season. And I am assuring you na marami pa tayong ilo-look forward. Kasi kahit ako nilo-look forward ko every recording, na-excite ako sa bawat kwento na malalaman natin. Kasi anniversary season, so kailangan exciting at masaya, di ba? Kaya naman, i-follow nyo lang kami sa aming social media accounts na hindi ko na iisa-isahin dahil iba-iba ang handle. Basta i-search nyo na lang Rewind at Throwback Podcast. And syempre, kung saan man kayo nakikinig ngayon sa Spotify, sa Apple Podcast, sa Google Podcasts, at kung saan-saan pang major streaming platforms, make sure that you have followed us para always updated kayo sa aming bagong episodes. And with that, again, Yasmin, thank you so much. And to everyone, sa ating mga ka-Rewind, thank you so much for listening. And this has been Rewind at Throwback Podcast. Enjoy your wine night and have a happy Saturday sa inyong lahat.